Okay, hi! Ako si Net. Welcome po ulit dito sa Netos. Ang video natin today, kailan ba tayo dapat magbayad ng ating credit card? Ayan. So maglalagay po ako dyan ng 2 months na calendar para mabilis nyong masundan. Ayan. Kasi nung una ko talaga, promise, nagbayad ako ng finance charge na malalaki kasi akala ko yung purchase mo, purchase mo ngayon, babayaran mo siya same date sa susunod na buwan. Every purchase ko, akala ko ganun yung pagbabayad, hindi pala. So, ayan. So, maglalagay ako dyan ng 2 months para mabilis nyo pong magets. Ayan. And then, okay. So, dapat lang po natin alamin yung statement date and due date. So, yung statement date po, yan yung cut-off o yan yung billing cycle. Sa loob po yan ng isang buwan. And then, yung due date, yun ay 25 days after statement date. So, meron tayong 25 days para magbayad after ng statement date. Okay po. So, okay, let's say ang statement date mo is date 8. And then, yung purchase mo, so tingnan nyo po ilalagay ko March 8, yung statement date, no? Minsan po maaga, minsan naman late nagpapadala ng statement date. So kung ang cut-off mo or statement date mo is 8, yung na-purchase mo from Feb 7 to March 8, babayaran mo siya, yan yung billing cycle mo. Tapos babayaran mo siya sa March, 25 days after statement date, sa April 2. So, March 8, yung statement date, after 25 days, due date, so ang 25 days niyan is April 2. Tama po ba, 25 days? So, ganun po kung papaano tumingin ng billing cycle para alam natin kung kailan tayo bibili or alin yung babayaran natin. Hindi naman lahat ng nandiyan sa outstanding balance babayaran natin. Tapos, hindi rin yung binili mo date 8, babayaran mo date 8. Next 8. Tapos, bumili ka ulit ng 15, babayaran mo din next 15. Ganun po kasi yung ginawa ko dati, which is mali. So, susundan nyo po yung billing cycle nyo, statement date, and due date. So, yun lang po ang dapat nating tingnan. Okay, so sa minimum naman, kung wala pong pambayad ng buo sa total balance, pwede pong magbayad ng minimum lang. Basta po on or before due date para hindi tayo magkaroon ng late fee. Pero tandaan natin na kapag hindi nabayaran ng buo ang ating total balance, yung unpaid balance po ay may interest. So, madadagdag yun sa susunod na billing. Ang term dyan ay finance interest. So, dati kasi wala pa akong online banking. Basta lang ako bili hanggang naubos yung yung credit limit ko. Saka lang. Tapos tumawag sa akin yung bangko kasi nga wala na, nag-zero balance na ako. So, tumawag yung bangko na ganun nga, never akong nagbayad, bla bla bla. So, yun. So, ganun guys kung paano po ang tamang pagbayad ng ating credit card. So, maraming salamat sa panonood. Naway nakatulong na naman po sa inyo ang video na to. And, yeah. Yun lamang. I'll see you next time guys. Bye-bye!